Gaano kahalaga sa iyo ang batas at kaayusan? Magandang umaga sa inyong lahat, sa inyong mga kinalalagyan tahanan. Ano man ang inyong ginagawa, kayo po ay aking taus-pusong binabati ng isang magandang araw at pinagpalang umaga. At ako po ay punong-puno ng pag-asa at katuwaan sa puso sapagkat anong ko pong hindi kayo pinababayaan ng ating poong lumikha at lagi po kayong nasa kaayusan. At sa araw pong ito ay muli tayong dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And our topic for today will be entitled Law and Order. Again, Law and Order. Pero bago tayo mag-proceed sa ating pong discussion proper, ay hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at sandalin muna namin. Ama naming Ama sumasalangit, kami po ay papakumbabang muli sa ngalan ni Jesus. Humihingi ng iyong pagkandili at patuloy na pagkalinga, pagpapatawad sa lahat ng nagawang kasalatan, at sa araw ito, muling pagpalain ng iyong kalooban, ng iyong kaliwanagan, ng iyong direksyon sa pamamagitan ng mensahe mo sa iyong salita, matutunan namin ang iyong pong naising mangyari sa lupang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, at idinudul ko po ang mga may karamdaman na magkaroon po ng kagalingan at ang mga nangangailangan magkaroon po ng katugunan na nagmumula sa iyo. Ito po ipinangako mo sa bawat isang nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Ama. Samahan mo kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Noong nakaraang linggo po ay natapos po natin ang isang mahabang series na atin pong hinagaw sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. At sa araw pong ito ay magsisimula po ako ng isang aralin, bagamat hindi po ito isang series. Subalit, malaki po ang itutulong sa bawat isa sa paglawak ng kaalaman sa salita ng Diyos at sa maraming bagay. At sa umagang ito po ay pagtutuunan natin ng pansin ang isa pong aralin na tumutukoy po sa law and order. How important to all of us the law and order? I repeat, how important to all of us the law and order? Gaano po kahalaga sa ating lahat ang batas at kaayusan? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mga pangkaisipan. Creation is designed by God to function with law and order. Again, creation is designed by God to function with law and order. Meaning to say, ang sangnilikha po ay idinisign ng Diyos upang gumalaw ito nakasama po ang batas at kaayusan. Kakambal po ng lahat ng nilikha ng Diyos ang salitang law and order. At bago ko pa ipagpatuloy ang bagay na yan, nais ko pong bumasa sa salita ng Diyos ng mga panuntunan at mga talatang magbibigay gabay sa ating patuloy na pag-aaral. Nais ko pong basahin ang Book of Psalms 89 verses 30 to 32. And it says, if his children forsake my law and walk not in my judgment, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Sa Tagalog po, kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagay aking dadalawin ng pamalo, ang kanilang pagsalangsang at ang hampas, at ng mga hampas, ang kanilang kasama. Muli ko pong uulitin, creation is designed by God to function with law and order. So, ang ibig sabihin po, kalinsabay po ng paglalangho sa lahat ng bagay sa mundong ito, ang tinatawag kong batas at kaayusan.
At hindi po natin po pwedeng ihiwalay ang batas at kaayusan sa lahat ng sangnilikha. Sapagkat ito po ang pagkakadisenyo ng ating Diyos. Halimbawa po, law of nature. Tayo po ay may kamalayan sa batas po pangkalikasan. Kapag ang ating pong kalikasan ay atin pong inabuso, halimbawa po, kinalbo natin ang kagubatan, ang mga bundok, ginawa nating mga kaingin at inalis ang mga punong kahoy. Di magtatagal, pagdating ng tagulan, magkakaroon po ng tinatawag na flooding and landslide. Why? Sapagkat may batas po tayong binayolate. Binayolate po natin ang law of nature na dapat ang kalikasan po ay ating pinangangalagaan. Tayo po ay nagtatanim ng mga puno at halaman sa mga lupa upang wag itong magkaroon ng landslide. Subalit sa panahon po ngayon, kinakalbo po ito ng mga kaingeros at ito po kaya malimit po ang flooding sa mga lowland at nagkakaroon po ng mga landslide. So, ibig sabihin po, makikita natin during the creation, kaagapay po nito sa disenyo na ginawa ng Diyos, ang law and order. At tandaan po natin, kapag meron pong batas at atin pong sinunod ang batas, ang susunod po doon ay kaayusan. Kaya po, kung walang batas, wala pong kaayusan. Kaya napakahalaga pong maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan po ng batas at ng kaayusan. At sa araw pong ito ay nais kong magbahagi ng ilang mga puntuhin o punto upang lumawak ang ating kaalaman pagdating sa subject nito. Pero bago po natin tumbukin ang tatlong main points na akin pong inihanda, nais ko po mag-share pa ng ilang mga bagay. Number 1, disobedience precedes disorder. Disobedience precedes disorder. So, bago po ang kaguluhan, mauna po ang paglabag. At kung may paglabag po, magkakaroon ng kaguluhan. Yun po ang ibig sabihin ito. Number 2, disorder precedes destruction. Disorder precedes destruction. Meaning, bago po ang pagkawasa, magkakaroon muna ng disorder o kaguluhan. Kung wala hong kaguluhan, wala pong kawasakan. So, bakit po nangyayari ito? Bakit po nangyayari ang mga bagay nito? Tandaan po natin na ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay dinisenyo ng Diyos na kasabay po at kaagapay ang batas. So, all the creations of God are governed by law. Kaya nga ho, sa bawat pagkilos natin, dapat meron pong sinusunod na mga alituntunin po batas. Kung meron pong pag-aaway ang mag-asawa, ang ibig sabihin po, may nalabag na batas sa pagitan nila. Maaaring nagkaroon ng distrust, nagkaroon po ng unfaithfulness, at marami pang iba. Marahil po may nag-violate sa isa sa kanila, kaya nagkaroon po ng disagreement at confrontation and disorder. So, napakahalaga po na sa relationship ng tao, ng magkaibigan, ng mag-asawa, o sa lahat ng uri ng relationship, dapat sinusunod po ang mga batas na nakapaloob dito upang huwag mawasak ang mga relasyon sa isa't isa.
So, dito po ay gusto ko lamang po maipakita na napakalaga po ng pagkilala sa batas na ginawa ng Diyos. Ang prinsipyo po na ating matututunan sa topic nito ay pwede pong gamitin sa secular and spiritual world. Meaning to say, hindi lamang po sa physical at secular na mundong ito may apply ang prinsipyong ating matututunan, kundi ito'y may apply din po sa spiritual na bahagi ng ating buhay. Kaya pag sinasabi ko po law and order, ito po ay tumutukoy sa dalawang aspetong ito, both in secular and spiritual. At nais ko pong talakayin sa inyo ang 3 punto na magpapaunawa sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa batas at pagkakaroon nito. How important the law? Gaano kahalaga ang batas? Number 1, law ensures safety and security. Again, law ensures safety and security. Alam mo ba ninyo na ang batas po ay isinisigurado po ang kaayusan o kaligtasan at kasiguraduhan at ng kaayusan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin po, kung ang bawat tao ay naniniwala at sumusunod sa batas, magkakaroon po ng tinatawag na safety, kaligtasan, at magkakaroon din po ng security o seguridad. Alam mo ba ninyo na sinasabi po ng maraming nag-aral, matatalino, na ang Mindanao po ay punong-puno ng maraming natural resources. At di umano sa isang matalinong pag-aaral, kayang pakainin ng Mindanao ang buong mundo. Kung ito po ay mamamaximize ang mga kayamanang nandoon at makukultivate ito. Subalit, bakit po sa mahabang panahon hindi po nangyayari ang mga bagay nito? Bakit sa kabila po ng ang Mindanao ay punong-puno ng kayamanan at natural resources ay hindi po maganap na magkaroon ng kaunlaran at magkaroon po ng tunay na pag-unlad ang ating bansa at maging ang Mindanao. Dahil po sa aking pag-aaral, dito po sa Mindanao, ay marami po mga tao ang nabubuhay na tinawag pong lawless people. Ibig sabihin, hindi po sumusunod sa batas. Marami po dyan ang mga Abu Sayyaf, NPA, mga MNLF, and MILF, and BIFF nung araw po yan. Subalit, pagkalipas po ng ilang mga presidente, hindi po nila nagawang magapi ang mga bagay nito. Pero pagdating po ng Pangulong Duterte, hindi ko naman po itinataas ang kanyang sarili. Subalit nakita ko po na nung siya po ay pumasok sa pagkapangulo, ay nagkaroon po ng peace pact sa MILF at ngayon po ay nagkaroon po ng peace agreement at nagkasundo po ang gobyerno at ang mga MILF at nagsuko sila ng armas at patuloy na magsusuko at nakipagkasundo sa programa at binigyan po sila ng kapangyarihan sa kanilang lugar upang mamahala. At dahil po rito, nabawasan ang mga lawless people. At ang mga NPA po ay inalok ng gobyerno ng maraming programa upang sumuko at marami na pong sumusuko mga NPA. At kabakailan lang po ay meron pong mataas na pinuno ng NPA kasama ang kanyang mga tawan ng sumuko. At marami po silang armas na isinuko sa ating pamahalaan. At dahil po rito, ay nagkakaroon po ngayon ng safety and security sa lugar na yon. At dahil po yung mga lawless people ay malaki na po ang nabawas at marami na po sa lugar na yon ang
sumusunod na sa batas. Kaya nakakaroon na po ng tinatawag na safety, kaligtasan. Hindi ko katulad po ng araw nakakatakot maggala sa Mindanao dahil maaari kang kidnapin ng Abu Sayyaf, ng iba pang mga lawless people. Pero ngayon po ay malaki na hong pagbabago dahil po naipatutupad na po ang batas. Nagkaroon na po ng pangil ang batas ng ating pamahalaan na sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay ipinatutupad doon. So dahil po may batas ng sinusunod at natatakot na ang maraming tao doon sa Mindanao, ay nagkakaroon na po ng safety and security sa lugar na yun. Security sapagkat, alam mo ninyo, meron pong mga investors na naglalagak na po ng puhunan sapagkat secure na ho sila sa kanilang kalooban na sa lugar na yon ay mapapangalagaan ang kanilang mga investments. Kasi nung araw po, nakikita ko po pag nagkapatayo ng mga bridges, ng mga highways ang ating gobyerno, pinasasabugan po ang mga poste ng bridges ng mga masasamang loob ng mga NPA at sinisilaban o sinusunog ang mga payloader, mga grader na ginagamit. Kaya wala purong safety and security sa lugar na yon. Pero nung maipatupad po ng Pangulo Duterte ang mga ilang programa, ay natuto pong sumunod ang mga tao doon sa batas. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na safety and security. Kaya po napakahalaga ng batas sapagkat law ensures safety and security. Kaya nais ko pong ipaunawa sa ating mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigan, mga magulang na napakahalaga po na sinusunod at tayo po'y nagpapasakop sa batas na ipinatutupad sa ating bansa. Ang nakakalungkot nga lamang po dito sa ating pandemic na naranasan, may mga batas pong ipinatupad, yung bayanihan law na kung saan po ay nakapalaw po doon yung ordinansa na pagsusuot ng mask, pagkakaroon ng social distancing at iba pa para huwag mahawa ng COVID-19. At tingnan po ninyo, yung pong mga tao na hindi sumusunod ay nabibiktima po ng COVID-19. So nakakaroon po, nawawala po yung safety and security. Kaya nga po, hinihiling ko sa ating mga kababayan na matuto po tayong sumunod sa batas na pinutupad ng ating Pangulo sapagkat sa ating pong ikabubuti ito. Kapag sinunod po natin ito, makakaroon po tayo ng safety and security. Alam mo ninyo, hindi ho dadami ang mabibiktima ng COVID-19 at maalis po tayo sa mga quarantine na ipinatutupad. Pero hanggat hindi po tayo natututo sumunod sa batas, ay magdurusa ho tayo. Kaya hinihiling ko po na sumunod po ang bawat isa. Kung hindi man po mahalaga ang inyong lakarin, ay huwag na pong lumalabas ang ating mga seniors and even our youngs, yung ating mga kabataan. And then, number 2, law ensure development and prosperity. Law ensure development and prosperity. Kapag ho may batas, sinisigurado po ang pag-unlad at pagkakaroon ng development sa isang lugar o sa isang bansa. Kapag ho may batas na tinutupad at ipinatutupad ang isang bansa, ay nagkakaroon po ng development at prosperity. Alam mo ninyo, nakita ko ang mabilis na pag-unlad sa Mindanao, hindi lang ho sa Mindanao, dito sa Luzon, ang dami na hong mga bridges ang naipatayo, mga highways, mga iba-iba hong mga airports, mga ports, at dahil po nakakaroon na po ng pagsunod at pagkatakot sa batas ang mga tao. At dahil po rito ay nakakaroon ho ng development. Katulad nga po nabanggit ko kanina, yung mga NPA at saka yung MI, nung ang MILF po ay sumuko at nakipag-isa sa gobyerno, ang bilis po ng development sa Mindanao po ngayon.
Actually, sa yung pong Ligwasan Mars, hindi na po magtatagal. Siguro po, mga 5 taon na lang po ang bibilangin at magiging functional na po yung gas na natuklasan po, natural gas na natuklasan na ngayon po patuloy na dinidevelop ang lugar na yon. At sabi po ng mga experts ay mapapakinabangan na ang natural gas after several years. So, kung meron pong batas na sinusunod at natututong magpasakop ang mga tao, nagkakaroon po ng tinatawag na development and prosperity. Meron pong pag-unlad at pagyaman. Alam mo nyo, kasi pagka ang nakikita ng mga investors, both locally and international investor, ay sila po'y pumapasok sa ating bansa at nagpapakawala ng malalaking pondo para magtayo ng mga businesses sapagkat nakikita nila na meron pong safety and security at nagkakaroon ng development at nagkakaroon po ng prosperity. Dahil naiisip po ng mga investors na sila ay secure, ang kanilang pera ay secure kung kanilang i-invest sa Pilipinas, kaya nakakaroon po ng development and prosperity dito. Dahil po nasusunod po yung batas at nakikita nila na ang mga Pilipino ay natututong magpasakop sa batas. Subalit kapag ang mga tao po ay nagsusuway o sumusuway sa batas, alam mo ninyo, hindi ito nakakaroon ng mabuting bunga sa ating bansa at sa ibang mga bansa na hindi po marunong sumunod sa batas. Kaya hinahamon ko po ang bawat isang mga mananampalataya, mga kababayan natin na matuto po tayong gumalang sa batas at sundin ito. And number 3, law ensure wealth. Law ensure wealth. Ang batas po ay ginagarantiyahan po na makakaroon po talaga ng kayamanan ang isang bansa o isang lugar kapag nagpapatupad po ng mahigpit na pagsunod sa batas. Kasi po, alam po ninyo, kapag dumami ang mga investors, inilagak ang pamumuhunan sa Pilipinas, maraming pera ang dadalhin dito. So, kayamanan po ang magiging bunga sa bawat isa. Pero bakit hindi po ito agad mangyari sa ating bansa? Kasi nga po, nung una, marami pong matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa batas. At kaya nga po nabibinbin ang pag-unlad ng ating bansa. At pero hindi ko naman po pinupuri nga ang pamunuan ng ating Pangulong Duterte, pero nakita ko po ang mabilis na pag-asenso, kundi nga lang po dahil sa COVID-19 ay ang dami pong mga projects, libong projects ang natapos na at tatapusin pa. Kaya nakakatuwa po, nararamdaman ho natin ang pag-unlad at nakikita natin sana ang kayamanan. Subalit, nung pumasok ang COVID-19 ay nagamit po ang pondo ng ating pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan at para ho masugpurin ang COVID-19. Pero nakikita ko po na marami ho mga Pilipino ang nagigising na at natututo ng sumunod sa batas. At dahil po dito, law ensure wealth. At kaya nga ang bawat isa sa atin ay dapat na lumalawak ang pananaw pagdating po sa kaalaman sa batas. Alam po ninyo, ang isa ko hong ikinalulungkot sa panahon ngayon ay tila ho baga niwawalang saysay o winawalang saysay ng ilan ho nating mga kababayan ang kahalagahan ng batas. Bakit ko po nasabi yan? Alam ko po sa aking sasabihin ay mayroon pong masasaktan at maaaring mayroon pong magalit sa akin. Pero wala po akong magagawa kundi nais ko po makatulong sa paglutas sa kamangmangan ng iba sa kahalagahan ng batas. Kasi po, hindi po lingid sa ating kamalayan na ang isa pong napalaking istasyon ho ng television at radio ay naisara. At sabi po ng marami na supporters ng malaking media institution na ito ay kakaawa raw po ang napakaraming nawalan ng trabaho. Totoo po yun. I have nothing against dito ho sa kumpanyang ito. As a matter of fact, during the time of calamity,
Doon po namin dinala ang aming nalipong relief goods sa kanilahong kumpanya na ABS-CBN. Babanggitin ko na po. Wala po akong laban sa kumpanyang ito. Alam po yan ng aking mga kasamahan sa church na nung magkaroon po ng isang napakalakas na bagyo ay nagdala po kami ng maraming bottled water sa Mother Ignacia at doon po namin dinala ang mga donations. Wala po akong laban sa istasyon ito. Pero nung isiwalat po sa Kongreso at himay-himayin ang mga batas na kanilang nalabag, isang bagay po ang naging konklusyon ko. Kailangan panagutan ito. Sapagkat kung ang mga tao po ay hindi matututong sumunod sa batas, there will be no safety and security. There will be no development and prosperity. And there will be no wealth kung ang tao po ay hindi matututong magpasakop sa batas. Nakakalungkot po, hindi man po bintang lang sapagkat may base yan, may dokumento kung gaano po kalaki ang dinayang buwis sa gobyerno ng kumpanyang ito. Could you imagine? Billions of pesos ang kanilang dinaya. At maraming mga tauhan ang bigla na lang tinanggal. Marami rin po na mga paglabag sa ating batas na nasumpungan sa kanila. Subalit ang nakalulungkot po, even Christians ay ipinagtatanggol pa dahil marami raw po ang nawalan trabaho. Oo, maraming nawalan trabaho at ako'y nakikisimpatiya sa kanila. I have nothing against them. But may batas pong nasuway. At kung hindi po tayo matututong sumunod sa batas, wala pong pag-unlad ang bansang ito. Alam po ninyo, hindi po, alam mo sa salita ng Diyos, naalala ko, si Usa, habang sila'y naglalakbay, daladala nila, hila-hila ng kariton, ang kaba ng tipan. Biglang nabuwal ang humihilang baka doon sa kariton na yon. Tumagilid ang kariton at mahuhulog ang kaba ng tipan. At nung makita ni Usa na siyang umaalalay sa paglalakbay na yon, kanyang sinalo ang kaba ng tipan. Subalit nagalit sa kanyang Diyos at siya'y pinatay. Nung akin pong pinag-aaralang mabuti, sabi ko, nagmalasakit na nga si Usa. Ayaw niyang bumagsak ang kaba ng tipan na sumisimbolo sa ating Diyos. Pero bakit pinatay siya ng Diyos nung saluhin ni Usa ang mahuhulog na kaba ng tipan? At nung aking pag-aralan sa lumang tipan, si Usa pala ay hindi siyang dapat na umaagapay sa pagdadala ng kaba ng tipan, kundi yung mga Levita. Sapagkat ang batas ng Diyos, sabi niya, ang tanging magbubuhat lamang at magdadala ng kaba ng tipan ay mga Levita at walang ibang po pwedeng gumalaw ng kaba ng tipan. Si Usa po ay hindi Levita. Nagmalasakit lang. Subalit sa pagmamadaliho ni David na i-transport ang kaba ng tipan, hindi nakalimutan niyang tawagin ang mga taong naka-design na magdala nito. At dapat hindi ito pinahihila sa kariton, kundi dapat ito ay pinapasan, inuusong ng mga Levites. Ito yung batas na ginawa ng Diyos para sa pagdadala ng banal na kaba ng tipan. Si Usa nagmamalasakit lang. Ayaw niyang mahulog ang kaba ng tipan. Pero bakit siya pinatay ng Diyos? Why? Labag sa batas ng Diyos ang kanyang ginawa. Gaano man kaganda ang ating intention kung laban sa batas, ito'y walang silbi. Alam ninyo, marami hong nagmamalasakit sa mga kababayan nating mawawala ng trabaho. Oo, kawaawa.
At napakahirap po sa panahon ngayon, wala kang maipag-tuition sa iyong mga anak. Naranasan ko po yan. Kaya alam ko po ang mawalan ng trabaho, ang walang kita. Pero ang nakasalalay na po dito ay batas. Na kapag pinabayaan po natin, gagayanan ng ibang mga kumpanya, siguro po magiging bad president ito kung nagkataong pinabayaan ng Kongreso. Sasabihin ng ibang mga kumpanya, pwede palang ganun. Pa-expand natin ang pagbabayad ng buwis at yung pala pwede siya compromise at malaki yung menos natin. Na ang pamahalaan ay laging nagmamakaawa na magbayad ng buwis ang mga kumpanya. Kaya tama ang ginawa ng Kongreso, saludo ako sa nila. Sapagkat ipinatupad nila ang nararapat na batas. Subalit, ikinalulungkot ko ang iba nating mga kababayan at ang iba po'y mga mananampalataya pa na patuloy ang pabor ay ibinibigay sa ABS-CBN. Muli kong inuulit, wala akong galit sa ABS-CBN, pero may nilabag silang batas na dapat din ang palamutan. Ang bansang ito, our nation and every nation without law is full of chaosness. Because the heart of a nation is law. Ang puso ho ng bawat bansa at nasyon ay batas. Kung wala hong batas ang isang nasyon, puno po ng kaguluhan ang isang bansa. Kaya napakalago ng batas na ito'y sundin. And no one is above the law. Ay, nasa na ho ngayon ang may-ari na ABS-CBN. Nakakalungkot, 2019, ipinol out na pala yung kanyang malaking stock. Yung hawak niyang investment sa kanyang sariling kumpanya. Ipinol out na. At ngayon ay wala na ata sa Pilipinas. Nakakalungkot. Matapos nakawin, kumuha ng mga accountant, mga lawyer na binaluktot ang batas, mga accountant na pinaliit ang buwis para makapandaya sa ating bayan, sa ating gobyerno. Gusto pa natin silang ipagtanggol? Maling-mali. Mga kapatid, maaaring magalit kayo sa akin. Pero ako'y sa katotohanan lamang. Law is law. No one is above the law. We need to apply the law. Masakit man po ito. Mawawalan po ng katinuan ng ating bansa kung ang batas ay ating pababayaan. Maging ho sa spiritual na kalagayan. Kailangan din po sa isang church, sa isang iglesia, ipinatutupad ang mga batas na napagkasunduan. Sino man ang tamaan. Alam mo niyo sa Ezekiel, ano po ang sabi doon? Sabi ng Ezekiel, ang mga priest hindi na malaman kung alin ang maitim at maputi, ang malinis at ang marumi. Pinagsasama na nila sapagkat natuto pong makipag-compromise ang mga priest sa mga politicians at sila po ay nadumihan ng korupsyon at iba pa. Mga mananampalataya, it is open rebuke. Open rebuke is better than secret love. Ako po'y nalulungkot sapagkat nakita ko maraming Kristiyano na tila baga habag na habag sa nawawala ng trabaho nasa ilalim ng ABS-CBN. Pero hindi nila inaalintana ang mga batas na nilabag ng kumpanyang ito. Mabuti ho ang Diyos. Huwag kayong mag-alala mga trabahador ng ABS-CBN. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Pangulo. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang mga gabinete ay nagsugo siya na magkaroon po ng yung tinatawag na isang bagsakang paghahanap ng mga trabahador. Nakalimutan ko yung exact word doon. Na pwedeng mag-apply ang mga trabahador nang nawala ng trabaho dyan sa ABS-CBN. Bilang pag-aligata ng ating dole at ng ating pamahalaan sa mga nawalan ng trabaho. Tama po yun. Sinasaluduhan ko at sinusuportahan ko ang akbang na yun ng ating pamahalaan. Ituloy po ninyo, dole. Sekretary, ang inyo po, sekretary ng dole,
Belyo ang plano niyan. Yan po ang nararapat. Pero ipatupad ang batas. At nakita ko po na may ilan hong trilyon ang penalty na hahabulin ngayon sa ABS-CBN na dapat nilang pagbayaran. Muli kong sasabihin at ulitin. Disobedience precedes disorder. Disorder precedes distraction. Bakit po nawasak ang ABS-CBN? Nagkaroon po ng disorder. Bakit nagkaroon ng disorder? Nagkaroon po ng disobedience. Tandaan po natin, law ensures safety and security. Law ensures development and prosperity. And last but not the least, law ensures wealth. Hindi po ako nagagalit. Gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis ang aking sinasabi sa inyo. Sapagkat sinasabi po din ng Kawikaan, Proverbs chapter 14, verse 34. Righteousness exalteth a nation, but sin is reproach to any people. Ang katwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyan sa alinmang bayan. Bakit po ba nagiging matuwid ang isang tao? Dahil po sa pagsunod sa batas. At ang pagsunod sa batas ay nagpapadakila sa isang bansa. Dahil nagiging matuwid ang tao dahil sa pagsunod sa batas. Hindi kaya nating maging matuwid. Pero si Kristo ay namatay sa krus upang siya ang ating maging katuwiran. Siya yung legal basis ng ating righteousness. Pero yung actual basis naman ay nasa atin. Tayo magpapatupad ng pagpapatuloy ng righteousness na yan. At tayo po'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa ngalan ni Jesus at sa pagsunod sa batas ng Diyos at batas ng ating bansa. And kapag ginawa po natin to, ang sabi, righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Ano po ang nagpapadakila sa isang bansa? Ang katwiran po. At ang katwiran po ay nakabase sa pagsunod sa batas. Mga minamahal kong kababayan, mga magulang at mga kapatid, napakalaga po ang batas ng bansang ito, batas panlupa at batas ng kalangitan. Kung ito po ay ating susundin, makabubuti po ito para sa atin. Nais mo ba ng safety and security? Nais mo ba ng development and prosperity? Nais mo ba ng wealth? Be law-abiding. Because law ensures safety and security. Law ensures development and prosperity. And law ensures wealth. Sa spiritual aspect, ano man ho ang krisis na ating dinaranas ngayon, ang ating pong pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi dapat na i-compromise. Hindi ho dapat nababago. Marami ho sa lumang tipan ang nakaranas ng krisis. Bakit ho sila nagtagumpay? Sa kabila ng krisis, sina Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, si Joseph, ang daming krisis na dinanan. Pero ang krisis na yan ay hindi naging dahilan upang sila'y sumuway sa batas ng Diyos. Mga mananampalataya, hindi man tayo nakikita-kita personal sa ating iglesia. Pero ako'y umaasa na ang bawat isa po sa atin ay nag-a-abide sa batas ng bansang ito at batas ng ating Diyos. Both in secular and spiritual life. Kamusta, kaibigan, ang pagpapahalaga mo sa batas ng Diyos at sa batas ng tao? Mahalaga ba sa iyo ang batas at kaayusan? Magiging maayos lamang ang lahat ng bagay sa mundo ito kung tayo po'y marunong sumunod sa batas. Marami pong salamat sa inyo. God bless you.
Nawa po ay huwag kayong magagalit sa akin. Ganito lamang po ako magsalita kapag may nais po akong bigyan ng emphasis. Sapagkat totoo po sa aking puso, nalulungkot po ako na dahil lamang po sa pagpabor natin sa mga naghihirap ngayon ay iwawalang silbi natin ang batas. Makatarungan po ang Diyos. Yung po mga walang trabaho, kaya po niyang bigyan kung magtitiwala sila at maghahanap ng hanap buhay na panibago. Pero pag ang batas po ay sinuway, magiging masama po ang magiging bunga nito sa ating bansa at sa bawat isa natin. Kaya sana po ay maunawaan po ninyo ang aking ginawang pagtalakay. Maaari po ninyo akong mahalin, pero maaari po ninyo akong kagalitan, kainisan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero alam niyo ka, nais ko lamang po maipahatid sa bawat isa ang katotohanan. Let His will be done on earth as it is in heaven. Law is law. Without law, there is no another. Creation is designed by God to function with law and order. God bless you and thank you very much. See you next Sunday. Amen. Praise the Lord. Praise God.